Cons, mayong buntag pag-usap, sir. Bomboray, maayong buntag. Ay, mayong buntag, Consel Ryan Kulima, sir. Maayong buntag usab sa atong masukitan Mindanao, Bomboray. By the way, Cons, no, gusto lang po nato, Siron, imong reaction with regards, no, nining gihimo karon nga pag pirma, no, og kontrata sa atong mga stall owner, diha dapita sa may langihan public market, isip maoy ilang presidente karon. Well, nalipay me because for quite some time, kanit man yung lamisa kung wakay kontata, Bomboray, wala yung security of tenure. Kunya anytime soon, basin ba o pwede rin ka pahawaon, tiwa man kay kontrata. So, kaning paghimo og pinirmahay between the city government through the Economic Enterprise Board ug ang mga stockholders, di kalipay na mo. Pero doon lagi mga challenges po ni Bomboray. Ako naman yung di-mention kang Mayor Lau, no? Tungod kay kami diha sa merkado, challenging ang mga panahon sa Bomboray. Number one, grabe ang pagsulod sa mga imported nga mga karni. Barato, uncontrolled kay ba? O mabantayan nato bisag asta ka daghang kay mga labi na sa mga malls. Daghang kay barato nga karni. Gikan is abroad. Na di man gyud mura magwa tayo na control sa atong national government kung unsa ilang plano nini. Ang disaster din nini duway ang atong mga kanibang local grower. Mao ni. Ikaduha nga kung i-mention po kang Mayor Lau, bisan tulog na kita namong na ay mga suporta sa local stockholders. Kani man yung pong namaligya o karni sa gawas sa merkado. Dunduman na ito, Bomboray, I suppose hangtod karon doon na tayo one market policy. Nahimo lang ni nga murag adjustment period nga itong pandemic kaya dili man ta gusto nga matipo sa merkado. Gi-allow itong mga manamaligya ito sa gawas. Pero ang problema kay pag sa pandemic, wa naman ito itahawa, nahimo naman ang mga talipapa. So, daghan kayo ang mga namaligya o karni sa gawas sa merkado mismo nga doon naman tatay one market policy nga ang pagpamaligya sa karni naragid karni, isda, naragid sa sulod sa atong merkado para medyo ang atong tabangan kani atong mga local stockholders. Ang medyo challenging pa ni Bomboray kay daghan na mga meat shop. So medyo challenging times para sa mga stallholders na nasa sulod sa merkado. Tungod nini, unya giimbusar pa tong ASF nga prohibition tungod kay doon na lagi mga baboy gikan sa gawas, mga karne gikan sa gawas. So mo to i-challenge namo. Kalipay namo ni nga na pinirmahay pero mo lagi na tabangan unta ang mga stallholders niya. Nagsingabot pa ang increase. Karong tuiga, medyo dako gid kayo ang increase. Dili lang sa stallholders, pati sa tabuan, pati sa isdaan, pati sa gulayan. Mao nang nagsige mi og himo og dialogue sa atong city government. Ako mismo nag-istorya kang Mayor Lau nga kung pwede dunay moratorium kay hangak gyud Bomboray sa crisis nga atong gisagubang karon. Ay, so, doon na ba yung mga initial po nga mga nakapot yung solusyon with regard sa mga concern na, sir? Ang initial namong discussion ng Consial Sanchez sa committee hearing ngayon gihimo mo hangyo mi through Mayor Lau and the Vice Mayor, si Vice Mayor Ray and the Sanggunian. Kung pwede unta doon na lang sa moratorium. Kaya increase naman sila kang tigagay. Na impusar na nila ang increase. Kunya kanira bang increase, pila ni katuig, ilang giimpusar. Gitigi-tigi nila, pero sakit yun. Sa tabuan Bomboray, kanila ito, mubayad lang sila mga 200, 300. Karon kuno daily mubayad na sila kapit 600. Pila rabe kita ng tabuan. No? Sa meat section, kanila ito, mubayad ng mga 250, 300. Karon mga pas na mga 600. Kaya ang ilang computation karon Bomboray per square foot. Kanihan tumang yun. Excuse me.
Kaya man yun, stall lang. Ah, Stall lang. Karon per square foot. Sabi ang tamuan, per square foot. Sakit yun. Unya, okay lang lagi yung maayo yung ekonomiya Bomboy. Dili biya mang ekonomiya. Di maayo ang daghan pag mga industriya nga nanangtang trabaho, labi na sa construction nga side. So, crisis yun. Taas pang natong presyo sa gasolina. So, challenging yun. Mukhang yung sa atong city government, nagkahiusa mi sa uban ng mga presidente sa uban nga section sa merkado nga imoratorium sa ang sunod nga kung man ni murag 2-3 years nga graduated nga pag-increase sa baylayo sa merkado. Inya nga ko ganing dimension ko tang mayor law na tana ang complaint ba sa akong mga kauban na kung ang improvement sa kalimpyo, dili na kayo baho, ang CR, ang kung hindi ka mabalance na mo sa gibayran sa mga stallholders o sa mga okupante sa merkado, medyo dili ra kayo sakit kung increase ka. Ano, mabayad man ka o per square foot dito SM sa Robinson, mahal mo to. Pero limpyo man, dahil sa CR, secured ka. Diba? Bahalag mahal, basta kay mayo lang ang imong ang serbisyo po nga gihatag na gibalos sa imong gibayad. Pero mo ni challenge sa atong public market sa Bomboy. I see. Atong nasa Iran no nga sa kining gihimo nga contract signing out of 1,000 plus dara mga around 200 ang nakapirma na og kontrata. Unsay mga mahimo po ninyo ng medios no ikaw isip presidente aron makatong uban makapirma na po og kontrata og matawag nato nga murag duna na security of tenure no ang ilang pag pamaligya no og pag angkon og stall. Sa ako nga sa by batches daw ang pagpirmahay. So, kani siguro 200 may giuna, and then in the next batch, wala pa mo na nagpatawag sa next batch. Sa ako nga sabtan, mao lagi to by batches ang himo nga pagpirmahay. Hopefully in the next batches, mo sunod ning uban nga mga nga pangawala pa nagkapirma sa kontrata. Mo ni challenging gyud sa amo Bomboy tungod kay labi na karon grabing pag-ubos sa presyo. Usahay gani sa among association mag-away na ang among mga membro kay kasig-ug sanay man sila labi na ning mamikil kanabang mopalit ka og barato sa imong kauban ka para imo ra ibaligya sa imong misa. Magsige na sila gaaway tungod lagi kay gusto nila nga naami price monitoring. Ang among mahimo ra man gyud as to price monitoring, di lang kamo sobra og baligya sa SRP ngadto sa publiko. Pero pag mamikil na gani kanabang mopalit ra ka sa imong kauban nga naara po sa merkado, beyond us na mga Bomboy kay inyo man ang transaksyon. Siyempre, free trade. So, mo na challenge sa tungod sa kaubos. Nagpaubsa na yung uban, ang hayahay, kadtong medyo daghan yung supply. Ang kadtong taas-taas o pisi, makapaubos yung kayong presyo. Kadtong igo-igo na taon, mo giluoy nga mag-antos sa maong price competition Bomboy. Salamat Coach no sa paghatag og dugang mga impormasyon kalabutan. By the way, naka-plaster na po no ang ingon nga pag-renovate diha sa Langihan Public Market. Doon na ba po'y plastada ani ang mga membro ninyo sir aron nga di po totally maapektuhan nga inyong panginabuhian sa panahon nga sugdana no ang pag-rehab. Mo na gi-mention ako kang mayor law sa itong pag-groundbreaking kay doon na gani survey gihimo nila nga murag pareha ang bitaw nila atong sa Cagayan de Oro or sa Surigao nga pagawason sa ang mga mamaligya ay kay renovate ng sulod. Medyo dili good na safe sa atong mamaligya ay o mamalita ay Bomboy. Kay og pagawason ang mamaligya ay
siyempre ang langaw dito, ang kalimpyo sa gawas, Ah. plus naa ka sa kilid sa merkado, traffic, di ba? Mm. So, dili mo makontrol. Unsa man po i-control na to anang tuwa na sa gawas kung mamaligya o gikan sa gawas nga wala ni agi sa slaughter nga gi-check ang karne. Mm. Di ba? So, mo na gingon ako nga kung mahimo, i-face by face yun. I-face by face. Kanabang kanisang aspects o humanon. Mm. Paghuman, kanina po nga section. Para lang dili gyud totally nga paglawason nimo tanan ang mamaligya ay kay nakakita ko sa experience mo bitaw na ron ipagawas ang mga ang tanan nga mga mamaligya ay dito gipamaligya sa gawas sa merkado kilid di ba sa kilid medyo dili gyud safe aside nga na mga sakyanan ang mamalitay medyo hugaw tanawon kay barong-barong naman mumburi dili man gyud tong regular nga stall so sa akong lunggan ila daw i-face by face hopefully medyo strategic ang ilang face by face nga pag-implementar mora nga mo kung gihangyo mo pa akong gimension kang Mayor Lau nga untana kanang dili gyud totally pagawason ang tanan nga mga stallholders kay ug dito sa gawas mamaligya dili kani kontrolado sa atong public market nga naabay mo sulod ng mga gawas ng mga karne ang langaw po medyo dili gyud kaya nimo ma-maintain kaya na makaskilid sa kalsada kumpara nimo nga kasusulod sa merkado. I see. By the way, Cons, no, sa lain pong hisgutanan, aside aning diri dapita sa may public market, atong tabukan na Cons, no, kining hisgutanan kalabot pod sa security, no, sa atong mga bata sa eskwelahan isip presidente, no, sa federation sa School Parent Teachers Association, no, sa Butuan City Division. We know for a fact nga ni nakalabay nga mga simana buwan medyo mga madugoon nga panghitabo, no, sa mga bata na sulod sa eskwelahan. Isip kabahin sa mga precautionary measures aron sa po imong mga nakita nga mga suhestyon aron kadto mga panghitabo dito sa ubang lugar dili mahitabo diri sa atong dapit labi na, no, sa Butuan City Division, sir. Well, Boboray, challenging tayo ang panahon ron. Kay ang pinaka beyond our control bisag mga parents. Kani yung ginatanaw sa mga bata sa social media. Ug tanaw nimo ang violence in schools, tanaw nimo ang mga problema na sa sulod sa eskwelahan. Ang kadaghanan gyud is nagikan kani sa ilang makita, madungog dito bitaw sa social media. So doon na tayo mga lakang gihimo kauban sa Napolcom RD na mi gusto nga tistingan nga programa nga makig-dialogue mi sa mga student leaders kunya among isulod tong epektibo kay nga programa sa Butuan City Police nga junior police program na ta ipang-train sa sulod sa eskwelahan ng mga bata nga mutabang sa pag-monitor sa kalinaw sa sulod sa syudad sa sulod sa itong eskwelahan pinagililing police, no? Kaya epektibo kayo ni sa una. Doon na po gangnam style nga program po sa BCP o Butuan City Police Gapon. Itong mga membro sa mga gangs nga labi na gubot, may nakapag-ubot sa ubay-ubay nga mga school campuses na to. Ang plano namo i-coordinate nato with DepEd sa ilang mga jurisdiction. Himuan kani sila og gangnam style ang program nini paiskwelahon o TESDA, i-train ang mga bata to other more fruitful, productive na activity para kung doon na may mga affiliation sila ma-divert into more productive na activities ang mga bata. Ang amo pong gi-strengthen karon ang kanilang seguridad sa atong mga eskwelahan mao nang nakig-coordinate with the PNP na kaning programa nga himuon sa Napolcom, RAG-PTD, amo ning testingan sa mga private schools. Doon na namin initial discussion ni Dean Ato sa FSUU, sa Father Saturnino Orius University, nga kining uban ng mga programa nga pwede na itong implementar as pilot area
among testingan o implementar sa pipila ka mga private schools. Then dalo na to sa public schools. Kaya dili gyud lalim karon ang challenge sa seguridad sa mga eskwela. Doon na pinibalaan nga one time dito ko sa gate, wala ni sulod ang bata, kay giatangan og dang. So, wala gyud taon ni sulod ang bata. Doon na po yung usa ka estudyante, di na naki-mention, gikan siya sa elementary school. Nadakpan siya past few years, kaya namaligyan marijuana, 16-year-old. Nawa siya itong eskwelahan na later, nadakpan siya sa sentro sa itong syudad. 17-year-old na siya. Siya muna ginang ibaligya, dili na marijuana. So, yung nanay, ka-challenging ang paghimo o seguridad sa itong mga school campuses, labi na sa public school. Mao na yung challenge mo rin. So, nahimo tawag murag joint program with Napolcom, with LGU, and DepEd, amo ning i-plaster with the private schools kay mangitag-itag pagi na masecure ang atong mga kabataan sa mga eskwelahan. Positibo ba, Konsehal Kulima, sir, ang liderato po sa atong DepEd Butuan City Division with regards aning mga inisyatiba nga imong ginapresenta, sir? Amo pa ning i-present in totality ang tibuok training design. Kay bumuhay doon na po'y DepEd memorandum di ay bawal ang mga pulis mosulod sa ating mga campuses, mga schools and institution tungod lagi sa issue sa una sa red tagging. So challenge ba? Na sila DepEd order nga dili pasudlon mao nang mga pulis taon bisag gusto nila bantayan naragid sa gate. Unya kung ang commotion na dito sulod, who will give them the signal mo? Dagano na dito sa sulod. Mao ni challenge nga mo kung i-istorya karon kay di man gid based sa DepEd memorandum dili pwede mosulod ang mga police, military in all campuses, in all schools tungod kay gilikayan ang issue sa red tagging. Pero how will you make a preventive measure kung di mo sila makasulod? Mao ni ang challenge karon. Mao ni among himuon nga dialogue with DepEd and other institutions nga makatabang unsaon din nato pag-prevent. Lisod man bumbore og reactive ra sa tanan. Timbako og nanay magbuto-buto sa pamudagan dito ang mga pulis, di ba? Rather than i-prevent. While may nagbantay sa gate, halos uban po nga mga areas, dili maka siguro nga totally makontrol gid na sa gate. For example, dunay mga eskwela nga dunay ALS. Magdala man ning mga tools, mga gunting, mga kalinis nga mga so unsa mo nimo pag-regulate tong borehig. Nga ila man ning gamit dito sa ALS program. Unya moingon lagi ang atong police mga tanod nga mao po na gamiton daw sa krimen. Imo yung balancing act niya, no? Kaya ang ALS program is more on industries, is more on kaming mga panarabaho nga practical nga makapangita din sila og panudlanan pinaagi na nga practical. Nya magdala man ning mga martilyo, kutsilyo, gunting, unsa man ning pagkontrol pagsulod karon sa gate nga makabasa sa intent sa nagdala. Diba? Mo ni challenge rumore karon laminag na ay mga ALS sa eskwelahan. Kani mga ALS diya mga dagko na ni. Tigulang ng uban. Dili ni katong mga bata. So mo ni challenge nga mong gitanaw nga amo yung lingkuran with DepEd kunya may kanitabang atong PNP of Napolcom to really come up with a more preventive and more proactive solution bobori. Kaysa maghulat pa ta mahitabo tong sa Tacloban, katong binunggamay sa Zamboanga, katong bata nga gitulat nga 8 years old ako dito sa Davao, di ba? Napatoy sa kamagtutulong kita bangag kulata kon. Yes, dito sa Davao area gyapon, di ba? So kaning mga challenge dili lalim mo ni among lingkuran yon. Unya among mag-pilot sa amin sa pipila ka mga eskwelahan. Para lang testingan namo og epektibo ba diyan. I see. So lastly Cons, no, in line ining mga gisgutan nato sa pay mga dugang pag-awhag pahimang no nimo, no, labi na nga tupos mga ginikanan kung gisgutan nato ang safety sa atong mga kabataan.
Well, ang ako lang pinakatanaw yun nga challenge sa mga ginikanan bombore. I-monitor nato ang social media activities sa mga bata. Tanawa gyud unsay ginabasa, ginatanaw, from time to time. Kaya nakita nako sa pipila ka mga insidente bisag kaning tanaw nimo ang history sa mga terorista, asa nagsugod, mga kanang mga extremist, asa sila nakakuha bisag wala sila sa actual nga scene. Ang uban gani nasa progresibo nga nasod, nasa London, nasa progresibo nga nasod, pero ahamo sila nakakuha sa ilang mga extremism nga mga ideology gikan sa social media. So ang akong hangyo lang sa mga parents na ato yung monitoron ang ginatanaw, ginabasa o interact sa atong mga kabataan diha sa social media kay mao gyud ni ang nakita namo na dili mabantay kay usay ang atong ginahimo para dili magsinamok ang bata tagaan na ba yan atong cellphone mo re. Para sagda na lang aron magpuyo kunuhay. Yes, mao nang gigi dato monitor ni wala ta kabalugon sa gitanaw nila. Pila ka incidents nga naghikog akong nakita. Ang challenge po ba ya kadaghanan nagtanaw-tanaw ra po sa social media nakita niya oy mao man dili pinakasayon nga kanabang solusyon eksperimentuhan na maghikog. So mo na yung mga challenge na nakita nila sa social media bombori. Murag sayon ra kayo ang paghikog tungod kay tanaw nila sa social media mo manigihimo sa uban. Mo na atong tanawon. So mo na akong hagit sa atong mga parents kay beyond naman gina sa mga administrators ang pag-monitor gyud sa mga bata nga nagamit ang social media. Kaya salamat bombori. Ug mayong buntag sa atong mga susunod na sa Bombo Radio. Daghang salamat, Chairman o Konsehal Ryan Anthony Bicolima, sir, sa paghatag po di mong time nga mo ka makauban kang buntaga dinhi sa Bombo Radio. God bless nimo da, sir.